Noong September 1993, isang mamayan sa Harbin ang nakakita ng mga paa at kamay ng isang lalaking nasa hustong gulang na nakalagay sa itim na hinabing bag sa isang tapunan ng basura. Agad niya nga itong iniulat sa pulisya. Napag-alaman ng lokal na pulisya na ito ay isang mabagsik na kaso ng pagpatay at pagputol-putol ng katawan. Habang nagpapatuloy ang paghahanap, mas marami pang mga bag na may lamang katawan at mga ulo ang natagpuan malapit sa tapunan ng basura. Kinumpirma ng pagsusuri na ang mga pirasong ito ay mula sa iba't ibang biktima. Nabuo ng pulisya ang 5 katawan na binubuo ng 2 lalaki at 3 babae. Nakakatakot na ang lahat ng kailang bungo ay pilit na binutas at nawawala ang kanilang utak. Sino ang mga biktimang ito? Bakit kukunin ng killer ang kailang utak? Habang walang masagot ang pulisya, 5 pang katawan ang nahukay sa tapunan ng basura. Noong umaga ng September 13, 1993, sa tapunan ng basura ng Chaoyang Township sa Dongli District ng Harbin, isang matandang lalaki na madalas pumunta roon para maghanap ng pagkakakitaan ang nagbalak na mangolekta ng mga karton at plastik ng bote para ipalit sa pera. Dahil sa kanyang matalas na mata, agad niyang napansin ang isang kahon at itim na hinabing bag sa malapit. Yumuko siya upang tingnan ang laman ng bag. At napansin niyang may isang maputlang braso na nakausli. Nang buksan niya ang bag, nakita niyang may laman ng mga bahagi ng katawan ng tao na may magaspang at dugo ang hiwa sa mga pinutol na bahagi. Agad niyang binitawan ng matanda ang bag at nagmamadaling lumabas ng tapunan ng basura upang iulat ito sa pulisya. Hindi nagtagal ay dumating ang mga pulis sa lugar. Ang mga opisyal ay maingat na sinuri ang hinabing bag. Sa una, inakala ng pulisya na baka isang paaralan ng medisina ang pabayan na nagtapon ng mga gamit na basura. Ngunit nang dumating ang forensic examiner at sinuri ang lugar, sinabi niya sa mga opisyal na walang amoy ng kemikal na pagpreserba at ang mga hiwa ay hindi gawa ng propesyonal. Sigurado siyang hindi ito mga espesimen ng medisina. Dahil dito, nakumpirma ng pulisya na ito ay isang mabagsik at marahas na kaso ng pagpatay na may pagputol ng katawan. Agad ngang isinara ang buong tapunan ng basura. Matapos ang masusing paghahanap, nakakita sila ng napakaraming pira-piraso na katawan ng tao. Ang mga pirasong ito ay binuo at nakabuo sila ng 5 individual na binubuo ng 2 lalaki at 3 babae. Ang pinaka nakakatakot sa lahat ng ulo ng biktima ay may bakas ng pag-ukit o pagbutas at ang kailang mga ay ganap na nawawala. Sa paunang pagsusuri, napag-alaman na ang 5 biktima ay namatay sa magkakaibang panahon. Ang 2 lalaki ay tinatayang nasa 30 taong gulang ay namatay 2 buwan bago ito natuklasan, habang ang isang lalaki, isang babae na nasa 40 taong gulang at isang dalagitang babae ay namatay 1 buwan bago ito natuklasan. Ang unang susi sa paglutas ng misteryo ay ang pagkilala sa mga biktima. Sa puntong ito, biglang may naalala ang isang pulis na may nagulat na isang nawawalang tao. Ayon nga sa nagulat, nawawala ang kanyang kapatid na lalaki, hipag at ang kanyang pamangking babae, isang pamilya na may 3 miyembro. Ang nawawalang lalaki ay kinilalang si Lijan, 42 taong gulang, may-ari na isang photo studio na matagal nang sarado. Nung panahong iyon, maingat ngang sinuri ng pulisya ang bahay ni Lijan, ngunit wala naman sila nakitang kahina-hinalang ebidensya. Dahil nga sa kakulangan ng direktang patunay, ang kaso ay naitala lamang bilang isang kaso ng nawawalang tao. Ngunit ngayon, lumitaw na ang kasong ito ay may pagkakatulad sa serye ng pagpatay at pagputol-putol ng katawan, lalo na sa lugar at oras ng pangyayari. Matapos makilala ng nakababatang kapatid ni Lijan ang mga labi, nakumpirma na ang 3 sa mga biktima ay membro nga ng pamilya ni Lijan. Ang malupit na paraan ng pagputol ng katawan at ang pag-alis ay malinaw na hindi gawa ng isang karaniwang magnanakaw. Dahil dito, iniisip ng pulisya na maaaring may malalim na galit ang pumatay laban sa mga biktima. Gayunpaman, sinabi ng kapatid ni Lijan na kahit may masamang ugali ang kanyang kapatid,
madalas makipagtalo at minsan ay nasasangkot sa pisikal na away, hindi naman ito nananakit ng tao ng seryoso at kadalasan ay agad ding natatapos ang mga alitan. Upang mapabilis naman ang imbestigasyon, humingi na ng tulong ang pulisya sa mga eksperto sa imbestigasyon mula sa ibang bansa. Matapos suriin at pag-aralan ang lugar ng krimen, sinabi ng mga eksperto na ang pag-alis ng buong utak ng tao ay isang napakahirap na gawain. Kahit para sa mga profesional at nangangailangan ng maraming oras at lakas. Napansin din ng mga eksperto ang mga sugat sa ulo ng mga biktima. May isang bihasang imbestigador na nakaalala ng kahalintulad na kaso na dati niyang hinawakan. Sa kasong iyon, isang tao ang may malubhang sakit ang nabulag sa paniniwala at inisip na ang pagkain utak ng buhay na tao ay makakagamot sa kanyang sakit. Dahil dito, pinatay niya ang kanyang nakaaway at kinain ang utak nito. Hindi naman nagtagal, may bagong balita naman mula sa tapunan ng basura. Sa mga sumunod na paglilinis, nakakita pa ang pulisya na mas maraming piraso ng katawan. Matapos buuin, napag-alaman na may 5 karagdagang katawan pa. Gaya ng hinala ng forensic examiner, ang 5 ito ay may bunguri na binutas at wala rin ang utak. Ibig sabihin, sa isang tapunan ng basura ay may 10 biktima na walang ang utak, na nagpapahiwatig na malamang iisang tao lamang ang pumatay sa kanila. Dahil wala pang ang teknolohiya ng DNA comparison mga panahong iyon, hindi nakilala ang pagkakakilanlan iba pang 7 biktima, maliban sa 3 miyembro ng pamilya ni Lijan. Sa patuloy nga na pag-iimbestiga ng pulisya, may isang taga-Nayon naman ang nagbigay ng napakalagang impormasyon. Hindi pa raw nagtatagal, nakita ng kanyang batang anak ang isang lalaking taga-Nayon na nagngangalang Hukay na nakasakay sa isang tricycle na natatakpan ng itim na tela habang palabas ito ng Nayon. Nang dumaan ang sasakyan sa isang malaking hukay, may nahulog na bagay rito at napagtanto ng bata na ito ay isang braso ng tao. Lubhangang natakot ang bata at hindi nga siya naglakas loob na sabihin ito kahit sa kanyang mga magulang. Ilang araw nga siyang nagkaroon ng masamang panaginip. Nang mapansin ng kanyang ama na may kakaiba sa kanyang kilos, dito na nga siya tinanong nito at saka lamang niya na ikwento ang kanyang nasaksihan. Dahil nga sa mahalagang impormasyong ito, agad na hinalughog ng pulisya ang bahay ni Hukay. Sa isang bunton ng lumang panggatong, nakita nila ang isang palakol na may dugo at mga piraso pa ng laman ng tao. Sa harap ng hindi maikakailang ebidensya, wala nang nagawa pa si Hukay kundi umamin sa kanyang mga ginawang krimen. Si Hukay ay 34 na taong gulang, isang lokal na residente na minsan nag-asawa. Ngunit ang kanyang asawa ay namatay sa hindi malinaw na dahilan 4 na buwan lamang matapos nga silang ikasal. Sa loob ng maraming taon, mag-isa siyang namuhay sa lumang bahay na ito. Dati rin siyang may-ari ng isang barbecue restaurant at kahit nga siya ay nag-iisa sa buhay, itinuturing siya ng mga taga-Nayon doon bilang isang masipag na lalaki. Ngunit ang hindi alam ng mga taga roon ay si Hukay ay dati nang naaresto at nakulong dahil sa pagnanakaw at panlilin lang nung siya ay 19 na taong gulang pa lamang. Nagsilbi nga siya ng 4 na taon sa bilangguan. Pagkalaya niya, bumalik siya agad sa dati niyang gawain at ipinagpatuloy ang panlilinlang at panluloko at habang tumatagal ay mas lalo pang lumala ang kanyang mga ginagawang krimen. Noong taong 1985 muli siyang gumawa ng krimen at hinatulan naman ng 12 taong pagkakakulong. Habang nasa bilangguan, bigla siyang nagkaroon ng matinding sakit ng ulo na hindi niya maipaliwanag kaya't hindi nga siya nakapanggulo gaya ng dati. Naging maayos ang kanyang asal sa loob ng kulungan. Kaya noong taong 1992, pinayagan siya makalaya ng mas maaga. Sa panahong iyon, siya ay 32 taong gulang na. Nang makulong siya, hindi nga niya isinauli ang lahat ng kanyang ninakaw na pera. Sa halip, itinago niya ang ilan sa bahay ng isang kaibigan at lihim niyang naitabi ang 20,000 yuan. Sa China noong dekada 1990, ang buwanang sahod ay ilang daang yuan lamang, kaya't ang 20,000 yuan ay isang napakalaking halaga na. Pero makalipas lamang ang isang taon mula nang siya ay makulong, dito na nga nagsimula ang karumal-dumal niyang krimen. Lumabas na matapos siyang makalaya sa bilangguan, wala nga siyang balak na magbagong buhay. Sa halip, tuluyan niyang pinakawalan ang sarili at nagpasya na bumawi sa 7 taong pagkakakulong. Gabi-gabi nga siya naglalasing at namuhay sa bisyo.
Walang pakundangang ginagastos ang 20,000 yuan na kanyang inipon. Ngunit hindi nga nagtagal ang kanyang masarap na buhay. Isang gabi matapos ang matinding pag-inom, bigla siyang inatake na matinding sakit ng ulo na parang hinahati ang kanyang ulo. Nagpunta naman siya sa ilang malalaking ospital, ngunit hindi gumaling ang kanyang kondisyon at lalo pa nga siyang nahirapan. Isang araw habang pauwi siya, hinarang siya ng isang peking manghuhula. Sinabi ng lalaki na madilim daw ang noo ni Hukay at may masamang mangyayari sa kanya at iginiit na kaya niya raw lutasin ang problema sa pamamagitan ng panghuhula. Dahil dati nang manluloko si Hukay, alam niyang karamihan sa mga ganitong uri ng tao ay puro kasinungalingan lamang. Ngunit dahil nga sa sobrang sakit ng kanyang ulo at sa kawalan niya ng tulog gabi-gabi, handa nga siyang subukan kahit anumang paraan. Nakakatawa man ito o kahangalan, basta't gumaling lamang siya. Nang tanungin niya ang manghuhula kung ano ang paraan, iminungkahi nito na kumain raw siya ng utak ng hayop para palakasin ang kanyang utak, tulad nga ng utak ng baboy, unggoy o aso. Sa mga oras ngang iyon, nang marinig ito ng Hukay, nandiri siya sa ideyang ito. Naniniwala siya na ang mga hayop tulad ng baboy at tupa ay walang talino at espiritu, at natakot siyang baka lalo lamang lumala ang kanyang sakit kung kakainin niya ang kailang utak. Sa lahat nga ng hayop, ang unggoy ang itinuturing na pinakamay espiritu, kaya't naniwala siyang ito ang may pinakamabisang epekto. Ngunit napakahirap ng kumuha ng utak ng unggoy at kahit naman may mabili sa black market, napakamahal naman ito. Sa panahong iyon, halos ubos na rin nga ang kanyang naipong 20,000 yuan. Bigla nga may pumasok na ideya sa kanyang isip at dito niya nga raw naisip na ang tao ay hayop rin at mataas pa kaysa sa ibang hayop. Marahil ang pagkain raw ng utak ng tao ay mas epektibo kaysa sa utak ng unggoy. Ginamit nga ni Hukay ang natitira niyang pera upang magbukas na isang barbecue restaurant at nang akit ng mga tao sa pamamagitan ng kunwaring pagkuha ng mga empleyado. Nag-alok siya ng mataas na sahod na nagkakahalaga ng 600 yuan bawat buwan na isang nakakaakit na sahod noong taong 1993. Kaya't mabilis nga siya nakaakit ng maraming aplikante. Dahil kailangan niya nga maging lihim ang lahat sa paggawa niya ng krimen, pinili ni Hukay ang isang aplikante na may dayuhang punto o hindi mga taga roon. Ang mga taong hindi lokal ay kadalasang ngang kakaunti ang kakilala, kaya't mahirap mapansin agad kung sila ay mawala. Ang una niya nga naging biktima isang staff na lalaki. Dahil malakas ang pangangatawan, hindi naglakas loob si Hukay na direktang umatake. Kaya't nagkunwari siyang isang mabait na amo at inimbitahan ang lalaki na kumain sa barbecue restaurant. Balak niyang painumin muna ito bago siya kumilos. Espesyal nga siya naghanda ng inihaw, ulam at beer. Ang biktima ay nakatanggap ng ganitong klase ng trato sa unang araw pa lamang ng kanyang trabaho. Labis nga itong natuwa. Inakala niyang mabait ang kanyang boss at hindi niya namalayang sobra na nga siyang nalasing. Sa mga sandaling iyon, mabilis namang kinuha ni Hukay ang isang palakol at malakas na hinalas ang likod ng lalaki hanggang sa hindi na nga ito gumalaw. Pagkatapos, ginamit ni Hukay ang palakol upang buksan ang ulo ng biktima at kinuha ang utak nito. Pagkatapos nito, si Hukay ay kumain, uminom ng beer, nag-enjoy sa barbecue at kinain ang biktima. Umupo siya ng tahimik sandali, hinihintay ang epekto ng gamot. Pagkatapos nga ng halos kalahating oras, tumayo siya at sinimulan ang pagputol ng katawan. May malinaw na patakaran nga si Hukay sa kanyang mga empleyado. Bawal manatili sa restaurant matapos ang oras ng trabaho. Ngunit ilang sandali lamang matapos ang kanyang shift, napagtanto ng kanyang isang empleyado na nagngangalang si Lee na may naiwan siyang gamit sa loob ng tindahan. Kaya't bumalik nga siya para kunin iyon. Habang papalapit siya sa tindahan, nakita niya nga si Hukay na nagdadala ng isang itim na bag papunta sa likod ng restaurant. Nang aalokin niya na sana ito ng tulong, lumabas si Hukay mula sa bakuran na may bitbit pang ilang bag at diretso itong nagtungo sa labas ng bayan. Dahil nga sa kanyang pag-usisa, palihim na sinundan siya ni Lee. Huminto si Hukay sa isang bakanting lupain at sinimulang sunugin ang mga dalang gamit. Inakala ni Lee na may problema ang kanyang boss, kaya't nagmadali siyang lumapit upang tumulong.
Ngunit nang malinaw niyang makita ang sinusunog nito sa apoy, kinalibutan siya dahil napagtanto niya na ito ay braso ng isang tao. Nagulat naman si Hukay sa biglaang paglitaw ni Lee, ngunit mabilis niyang napagtanto na malapit na nga mabunyag ang kanyang krimen. Agad niya ngang dinampot ang isang bato at paulit-ulit na ipok ito sa ulo ni Lee. Matapos nga ilang mahihinang tunog, tumigil na nga sa paglaban si Lee. Tinitigan ni Hukay ang katawan ni Lee at nag-alinlangan pa siya. Malayo nga siya sa kanyang bahay at wala siyang gamit upang putulin ang katawan, kaya't hindi niya nga ito kayang dalhin pabalik. Matapos ang mahabang pag-iisip, napagpasyahan durugin ang mukha ni Lee gamit ang bato hanggang sa hindi na ito makilala, at pagkatapos ay itinapon niya ang katawan sa bakanting lupa. Pagkatapos nito, tinipon niya ang mga natitirang bahagi at nagmamadaling bumalik sa kanyang barbecue restaurant, kung saan ginugol niya ang buong gabi sa pagtatapon ng ilang mga piraso ng katawan. Kinabukasan, para walang nangyari, nagpatuloy nga si Hukay sa pagkuha ng mga empleyado at pagpapatakbo ng kanyang negosyo. Samantala, agad ring natagpuan ng pulisya ang bangkay ni Lee sa bakanting lupain. Ngunit dahil nga si Lee ay hindi taga roon at ang kanyang mukha ay wasak na, hindi siya nakilala at ang kaso ay nanatiling hindi nalutas. Sa panahong ito, masipag ngang pinatakbo ni Hukay ang kanyang barbecue restaurant sa loob ng 2 buwan at unti-unti ring gumanda ang kanyang negosyo. Nakakatulog na nga siya ng mahimbing sa gabi at hindi niya na nararanasan ang matinding sakit ng ulo na naramdaman niya ilang araw bago nito. Sa totoo lang, may paliwanag ito dahil nga abala siya buong araw sa pagpapatakbo ng restaurant. Madalas nga siya sobrang mapagod at agad ngang nakakatulog. Kapag sapat nga ang pahinga ng isang tao, natural na nawawala ang sakit ng ulo. Ngunit ang karanasan nga sa paggawa ng krimen ang nagbigay kay Hukay ng isang baluktot na pakiramdam ng kasiyahan, at hindi na lamang sa kanyang mga empleyado nakatuon ang kanyang mga target. Sumunod nga na pinatay niya ay ang 4 na migranteng manggagawa gamit ang parehong paraan. Ngunit dahil natatakot siyang maakit ng atensyon ng pulisya kung madalas siyang gagawa ng krimen, pansamantala siyang tumigil. Sa panahon ngang ito, muli namang lumala ang kalagayan ni Hukay. Sa katunayan, ang pagkain ng katulad na laman na utak ay lubos nga nagpapataas ng panganib na impeksyon ng preyon. Ang preyon ay isang abnormal na protina at isang kilalang halimbawa nito ay ang sakit na mad cow disease. Ang utak nga ng taong may ganitong sakit ay malubhang nasisira na nagdudulot na maraming hindi maipaliwanag na kilos tulad na matinding kaba, takot at pagkabaliw. Ang pag-uugali nga ni Hukay ay halos eksaktong tumutugma sa mga sintomas na ito. Matapos ngang gawin ang mga krimen, naging sobrang mapaghinala at mainitin ang ulo ni Hukay. Madalas na nga siyang pumatay dahil lamang sa maliliit na bagay. Isang araw, dinala nga ng kaibigan niyang Silan ang kanyang nobya sa bahay ni Hukay. Matagal na nga kaibigan ni Hukay Silan at dati niya ring tinulungan si Hukay na itago ang ninakaw na gamit. Pagkalaya nga ni Hukay sa kulungan, ibinalik nilan ang lahat ng itinagong pera na umabot nga na mahigit 20,000 yuan. Nung araw na iyon, nag-inuman silang dalawa. Matapos nga ang ilang tagay, biglang nakaramdam si Hukay ng kakaiba sa kilos ng nobya nilan at iniisip niyang niloloko ng babae ang kanyang kaibigan. Kaya nang umalis sandali silan upang tumawag sa telepono, dinampot ni Hukay ang isang palakol at inatake ang babae. Pagkatapos niyang patayin ito, itinago niya ang bangkay nito sa ilalim ng kama. Nang bumalik naman silan, sinabi ni Hukay na umalis na ang nobya nito. Hindi naman naghinala silan at nagpatuloy nga silang uminom. Ilang minuto ang lumipas, sinamantala naman ni Hukay ang sandaling hindi nakatingin silan. Umikot siya sa likod nito at dito pinatay niya rin ang kaibigan gamit ang palakol. Matapos patayin ang dalawa, kinain nga ni Hukay ang utak at itinapon ang kailang mga katawan sa isang tapunan ng basura. Pagkaraan ng ilang panahon, isang araw habang naglalakad nga siya sa isang parke, may isang babae naman siyang nakita at nagkaroon siya ng masamang balak dito. Nilapitan niya ito, ngunit ang babae ay napasigaw sa labis na takot. Narinig ito ni Lijian na nagkataong dumaraan sa mga oras na iyon. Agad niya ngang sinakluluhan ang babae. Nag-away ng marahas si Lijian at Hukay. Natalo si Hukay at napilitan nga siyang lumuhod at nagmakaawa kay Lijuan. Ngunit sa mga oras na iyon sa loob-loob niya ay nagplano na nga siya ng paghihiganti laban kay Lijian. Pagkatapos nga ng insidenteng iyon, pumunta si Hukay sa photo studio ni Lijian.
Nagsinungaling siya at sinabing ang babae sa parke noon ay dati niya raw nakasintahan at nagkaroon lamang raw sila ng hindi pagkakaunawaan ng mga sandaling iyon. Paulit-ulit niya ring ang pinuri si Lijan sa pagiging gentleman nito upang matulungan lamang ang babae at sinabi niyang gusto niya nga raw na makipagkaibigan. Pagkatapos nga ng pag-uusap na iyon, inanyayahan niya ngang uminom si Lijan sa kanyang barbecue restaurant. Naniwala naman si Lijan kay Hukay at pumunta nga siya sa nasabing restaurant. Gaya nga ng inaasahan, pinatay siya gamit ang parehong paraan. Matapos patayin si Lijan, pumunta si Hukay sa bahay nito. Ang orihinal niyang balak ay patayin lamang ang asawa ni Lijan. Ngunit nang makita niyang naroon din ang anak na babae ay pinatay niya na rin ito. Matapos nga ang ginawang krimen, dahil sa kakulangan ng mga ebidensya, hindi nga siya hinanap ng pulisya. Kaya't muling nagising ang kanyang pagnanasa na pumatay. Kahit pakiramdam niya nga ay hindi niya na nga kailangan ang mga utak, nalulung na nga siya sa pakiramdam na masaya ang pagpatay. Kapag matagal siyang hindi nakakapatay, parang nangangati ang kanyang pakiramdam. Isang araw may nakilala naman si Hukay na isang babaeng malapit sa parke na madalas kumain sa kanyang barbecue restaurant. Naging magkasintahan sila. Nang magpakasal nga ang babae, labis na natuwa si Hukay at ang kanyang ina. Hindi niya nga raw akalain na may isang babaeng magpapakasal sa kanyang anak na dating bilanggo. Ngunit ilang sandali lang matapos ang kailang kasal, bigla namang nagkaroon si Hukay ng mapupulang butlig sa kanyang buong katawan. Sa halip nga na magpatingin siya sa doktor, madalas niyang pagdudahan ang kanyang asawa na may iba raw itong lalaki. Tuwing makikita niya nga may kausap ang kanyang asawa na ibang lalaki, pakiramdam niya ay niloloko siya nito. Sa huli, pinatay niya nga ang kanyang asawa at itinago ang bangkay nito sa loob ng kailang bahay. Pagkatapos nito, lalo pang naging magulo ang kilos ni Hukay. Bukod nga sa pagpatay kapag siya ay galit, nagkaroon siya ng matinding paranoia. Inamin niya rin na pumatay siya ng isang babaeng nanghihikayat ng mga customer sa kalsada. Nilapitan raw siya ng babaeng ito, ngunit hindi nga natipuhan ni Hukay ang babae dahil hindi ito kagandahan. Dahil nga sa pagkadismaya, nagsalita ng masasakit na salita ang nasabing babae. Nag-away sila at sa matinding galit, pinatay niya ito. Gayunpaman, dahil hindi nga kailanman natagpuan ang bangkay ng babae, sa huli ay sinampahan lamang si Hukay ng 11 bilang ng pagpatay. Matapos nga huling paglilitis ng kataas-taasang hukuman ng bayan, napatunayang nagkasala si Hukay ng sinasadyang pagpatay. Inalisan rin siya ng karapatang politikal habang buhay at hinatulan ito ng kamatayan. Walang sinuman nga ang nag-akalang ang katotohanan sa likod ng sunod-sunod na pagpatay na ito ay mabubunyag lamang dahil sa isang batang naglalaro sa tabi ng kanal sa bungad ng nayon. Si Hukay na unang nakulong dahil sa panlilinlang ay unti-unting nahulog sa isang bangin na wala ng balikan dahil sa isang katawa-tawang paniniwala at pamahiin. Sa huli, binayaran niya nga ang lahat ng kanyang kasalanan. Maraming salamat po sa patuloy na panunood ng aking mga video. At kung nagustuhan niyo po ang kwento ko sa araw na ito, pwede po ba akong makahingi ng like? Pa-subscribe na rin po kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aking channel para lagi po kayong updated sa aking mga susunod na video. Ako po si Denise at see you in my next video.